So para mag-evolve or mag-upgrade ng miner from primary to alpha, kailangan meron kang 100, at least 100 USDT. $100 worth of USDT. Kasi ang kailangan mo to upgrade from primary to ultra is $40 and from ultra to alpha is $60. So ang total niya, pag gusto mo mag-upgrade from primary to alpha is $100. So kailangan at least meron ka $100 dito. So meron akong 100 ngayon. So ngayon i-upgrade ko yung primary, one of my primary miner, isa sa mga miners ko na primary, i-upgrade ko siya or evolve ko siya sa alpha. Kasi mas mataas yung mining power ng alpha. Ang Lenny, meron siyang 50% mining power. Pero ang primary is 100% mining power. Ngayon, yung ultra is 125% mining power. Ngayon, yung alpha is 175% mining power. Kaya gusto kong i-upgrade or evolve yung mga primary ko to alpha. So ngayon, meron akong 7 primary. Pero since $100 lang yung nasa USDT ko ngayon, so isa lang muna yung ma-upgrade natin or ma-evolve natin na miner from primary to alpha para maging 175% mining power siya. Siyempre, dapat ang goal natin is lahat ng miners natin is ma-upgrade natin sa Omega para tumaas yung mining power ng mga miners natin ng 300%. Pero on this video tutorial, ang i-upgrade natin or evolve natin isa sa mga miner na primary to alpha. Para mag-upgrade, kailangan pumunta sa browser, no? Tapos punta ka doon sa getfitmining.com. Ayan. By the way, pag nag-open to, open mo lang. Tapos balik ka sa MetaMask. Ayan, nag-open na siya. Kung hindi naman siya mag-open, i-type mo lang dito yung getfitmining.com. Tapos i-connect mo lang uli yung wallet mo. So ito yung dashboard natin, no? Ngayon, kung makikita mo dito sa number 3, evolve and merge, wala akong pwedeng evolve or i-upgrade na miner. Kasi lahat ng miner natin, kung makikita mo sa number 5, ito may mga number yan, ha? Yung mga miners is lahat sila naka-dock. Ayan. Lahat ng miners ko ngayon na 7 primary, lahat sila naka-dock. Hindi mo siya mai-evolve kung naka-dock sila, no? So, kailangan natin i-remove sa dock para ma-evolve. So, ngayon, i-remove ko itong isa. Ayan, remove from dock. By the way, yung pag-remove sa dock, walang gas fee. Pero pag binalik mo siya sa dock, merong 50 cents gas fee. So, remove from dock. Ayan, makikita mo rito. 0. May gas fee pala. Ayan, so may gas fee. So, nagkamali ko doon sa isang video ko. So, pag nag-remove to dock ka, malit lang naman yung gas fee, no? May gas fee. Pag binalik mo sa dock, may another 50 cent gas fee. So, confirm natin. Kaya make sure yung A-box mo, yung avalanche mo, palaging may laman. Kasi sa tuwing may transaction ka, yun ang ginagamit na network fee. So ngayon, na-remove na natin siya sa dock. Dito sa number 3, nag-show up na siya, no? Ito yung isa sa mga miner na ni-remove natin. Ngayon, nakalagay dyan, primary to ultra. 40 USDT. So kailangan meron kang 40 USDT to evolve this primary to ultra. First, click mo yung approve USDT. Tapos click mo yung next. Tapos click mo yung approve. Ayan, may gas fee na naman siya, no? Kaya dapat laging may laman yung A-box mo eh. Ayan, approve. So, antayin natin. Ayan, na-approve na siya. Transaction complete. Ngayon, evolve na natin itong primary na to ultra. Evolve. Ayan, may suggested gas fee na naman siya. Click natin yung confirm. Ayun, lumabas na yung confetti. So ngayon, itong miner na to, kanina primary siya, ngayon ultra na.
Ngayon, lumalabas na naman siya, nakalagay. Kung gusto natin siyang evolve from ultra naman to alpha para maging from 125% mining power to 175% mining power. So to evolve to, kailangan natin ng 60 USDT. So kung makikita mo rito, meron pa akong natitirang 60.73 USDT. Kasi andyan naman yung balance, no? Ayan, 60.73 USDT. Ang kailangan lang natin is 60. So, kasya pa. So ngayon, evolve ko na rin to. So click mo yung evolve, approve USDT, yan, tayo lang natin. Sana pumasok. Ayun, na-approve. Ngayon, evolve na natin. Tapos click confirm. Ayun, so, yan, lumabas na uli yung confetti. So, yung primary natin, na-evolve na natin to alpha. Ngayon, ito yung importante, no? Pag nag-evolve ka, don't forget na ibalik mo siya sa mining dock. Dito sa number 5. Kasi hindi siya magmamine kung nasa labas siya ng mining dock. Ngayon, para ma-refresh to, yan, kung makikita mo, lahat sila primary. Para ma-refresh lang yung page or yung dashboard. Ang ginagawa ko lang dito is, kiniklik ko yung dashboard, tapos binabalik ko siya, no? Kiniklik ko yung back or yung start para bumalik siya sa dashboard na to. Sa window na to. Ayan. Ayan, kung makikita mo rito, ang nakadock is 6 primary. Kasi, di ba, kanina tinanggal natin yung isa. Ngayon, very important, na itong nasa inventory mo, ito yung in-upgrade eh. Ito yung in-evolve natin na isang primary kanina to alpha. Ngayon, nasa inventory siya, hindi siya nakadock. So, this is very important na kailangan nakadock to. Kasi kung di mo ito idadock sa mining dock, hindi siya magtatrabaho, no? Hindi siya mag-mine ng MQT kung wala siya sa loob ng docking station. So, very important na kailangan ibalik mo siya sa docking station. So, ngayon, balik natin siya sa docking station. Click mo lang. Tapos, add to dock. Ayan, no? Type alpha na. So, meron na tayong isang alpha. Add to dock. Ayan, meron siyang gas fee. So, click natin yung confirm. Ayan. Ayan, transaction complete ko. Pero kung mapapansin mo, wala pa siya dito sa docking station. Para mag-show up lang siya dyan, i-refresh lang natin yung page. So again, ginagawa ko, kiniklik ko yung dashboard, tapos either start or tong back button para bumalik dito sa page na to. Ayan. So tingnan na natin kung na-add na siya. Ayun na siya. Alpha natin, no? So ngayon, meron na akong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na primary at isang alpha. So, ang miners ko, 6 primary na 100% mining power and 1 alpha na 175% mining power. Ayan. So, ang goal natin is gawin nating lahat omega to. No? So, dalawang alpha plus the evolution P para maging omega. Ang maganda sa omega is magiging 300% mining power na siya. So yun, ganun lang mag-evolve ng miner mo from primary to alpha para tumaas yung mining power from 100% to 175%. Thank you for watching this Reynold. Please follow for more videos. Bye-bye.